What's up mga talong? At Melong na naman nagvi-video. Malamang. At sa video na to, talakayin lang natin yung isang pinakamahalagang bagay ng pag-maintain ng bisikleta. At yun ay ang pag-repack. Repack. Unfortunately, ngayong araw, medyo marami akong naranasang hindi magandang bagay sa aking bisikleta. At late ko nang nalaman na napakarami pala niyang sakit. At nais ko lang din tong ibahagi sa inyong lahat, mga talong, para hindi na siya mangyari sa inyo ulit. At yun ay ang pagre-repack ng bisikleta. Ano ba yung repack? Kaninang umaga, kasama ko si Abram, yung kasama ko dun sa Tagaytay. Meron siyang nirekomenda na isang magaling na mekaniko dito sa bike shop malapit sa may Riverbanks. Puntahan nyo rin, Reynolds. Magaling yung mekaniko and murang halaga lang talaga ang pagpaparepack sa kanila. At saka meron silang bike spa. Sila nang bahala maghugas ng bike nyo. Sulit na sulit, ayos na ayos. Which is ito nga yung dapat na lagi nating ginagawa sa bike natin para hindi siya masira agad. Pag sinabing repack, ito yung bagay na tumutukoy dun sa mga bearings natin. Ire-repack mo yung bearing. May dalawang klase ng bearing. Kadalasan na makikita nyo sa mga bike ngayon ay yung sealed bearing. Yan yung meron na siyang bahay o housey. Meron siyang selyado na gawa sa rubber para maging water resistant siya. Hindi siya waterproof eh. Pinapasok pa rin niya ng tubig. At yung isa pa is yung mas lumang version niya. Yun yung literal na bulitas lang. Wala siyang bahay. Tapos talagang sinasaksak mo lang yung bulitas isa-isa. Kaunting backstory lang kung ano nangyari sa pagpaparepack ko ng bisikleta ko. Tinanggal yung front hub. Siguro taon na yung nakalipas nung huling beses na nirepack ko yung front hub. Tsaka nung nirepack ko siya dati, hindi ko totally tinanggal yung bearing. Yung isang side lang ng selyado yung binuksan ko, tapos hindi pa rin siya totally repack talaga. Nakita nila, wala nang grasa sa loob. Ayun, pag hawak ng mekaniko, umaalog na. Ano nangyari? Ayun, nagkasakit. Bili ng bagong bearing. Yan, gusto kong maiwasan. Pangalawang anomalya, tinignan yung headset. Tanggal ng top cap, tanggal ng stem, tanggal ng tinidor. Pag tanggal ng tinidor, nagsuka ng kalawan. Pagpukpok, tanggal bearing, hiwa-hiwalay na yung sealed bearing. Hindi na siya magkakadikit. Nagkasakit na naman. Ano nangyari? Bili ng bagong headset. Ay, Diyos ko. Kaya lumaki yung gastos ko eh. Mura lang talaga yung serbisyo nila. Pero lumaki yung gastos ko dahil dun sa mga sakit eh. Tapos, eventually, nung binuksan naman yung sa bottom bracket, okay naman, nirepack lang. Tinanggal yung selyado, brinash, nilinis, tapos nilagyan ng grasa, binalik sa dati, and goods. Ito yung isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Gaano kadalas ba dapat magparepack ng mga bearings ng bisikleta? Pagdating sa sealed bearing, at least 3 months dapat pinaparepack mo na yung bike mo. Yun ay kung hindi ka naman inuulan, laging perfect weather kapag nagbabike ka, at hindi ka lumulusong sa baha. Pero kapag inulan ka, dyan magkakaroon ng pagbabago. Syempre, papakiramdaman mo rin yung bike mo. Kapag medyo naging maganit, medyo naging matunog, medyo parang may may mga ganon, di ba? Malalaman mo yun eh. Kahit 1 month pa lang or 2 months pa lang, dapat iparepack mo na yung mga bearings mo. Paano kapag yung bulitas pa lang yung bearings ko, hindi pa sealed bearing? Kapag yun, isang ulan lang, papasukan na kaagad ng tubig yon at magiging prone siya sa kalawang. Kaya dapat, ang masasabi ko lang, 1.5 months siguro pagdating dun sa mga mas lumang bearings natin na bulitas lang talaga, di ba? Kahit nga mag-bike wash ka lang, papasukan na ng tubig yun eh, di ba? Pagkakamali ko rin, marunong ako mag-repack ng mga bike ko, pero kaya huwag kayong tamarin na mag-maintain ng bike. Yan yung number 1. Lagi kayong magpaparepack at least 3 months. Pag inulan, kahit 1 buwan pa lang, 2 buwan, lalo na pag lumusob sa baha, mas madalas ang magiging repack. Kaya ang isang tip ko na lang din, huwag ka na lang talaga mag-bike pag umuulan. Sakit sa bata! Yun din yung ayoko eh. Kasi nga, pag nag-bike ka pag umuulan, hindi ikaw yung magkakasakit. Yung bike mo ang magkakasakit. Which is mas masakit.
talagang masakit. Isang karagdagang impormasyon na lang din pagdating sa pagme-maintain ng bisikleta. Nung nandun kami sa bike shop, chinek na rin nila yung derailleur ko. Kasi nga, hindi na nag-shift yung derailleur ko dun sa pinakamaliit na cassette or pinakamaliit na cog. Naging solusyon ko pa nga dun is tinanggal ko yung limiting screw. Kahit na wala ng limiting screw, hindi pa rin siya umaabot dun. Ayon dun sa mekaniko, nung chinek niya, yung kable, kapag pinilit niyang ayusin, baka maputol na. Habang pumapadyak kalagitnaan, nandito na ako sa paliparan, malapit sa Concepcion at medyo malayo na yon sa pinanggalingan namin. Biglang naputol yung cable shifter. Biglang naputol yung cable shifter. So nangyari, yung derailleur sumagad sa pinakalabas. Ang problema, kalawang na rin yung mismong kable. Syempre, since wala pa naman akong pambili ng panibagong drivetrain at yung derailleur ko paliti na talaga, 3 years na yan Acera siya na Shimano. Original naman yan. Ang lungkot Bumalik ako dun sa bike shop habang kapag walang kable yung shifter nyo, nakasagad lang yan dun sa pinakamaliit na cog at sobrang bigat ng padyakan nung bumalik ako sa bike shop. Tapos wala pa siyang limiting screws, nakasobra pa siya kung tutusin. Kasi hindi ako makakauwi kung gagamitin ko siya at dito ko pa siya sa bahay gagawin. Ahon dito sa amin. Hindi ko maaahon yung bike dito. Maglalakad ako ng sobrang layo. Bumalik na lang ako sa bike shop kasi puro patag naman yun. Tapos nagpapalit na rin ako ng cable. Yung pilitan na ng cable, okay, nagamit ko siya. Pero since wala ng limiting screw, syempre hindi pa maganda yung shifting at hindi siya matutono na maayos. Pag uwi ko dito sa bahay, kinabit ko na ulit yung limiting screw, naset ko na siya ulit, and then yun, anong nangyari? Hindi ko na siya matono. Hindi na siya matono. Yung pa, higpitan dito sa may shifter na part, parang di na siya umiikot. So, isang karagdagan, i-check nyo rin yung cable ng mga shifter nyo. Kinakalawang din yan. Base dun sa mekaniko, para ma-maintain din yung kable ng shifters natin, or kung naka-mechanical brakes ka man, tatanggalin mo siya dun sa housing. Tapos, syempre, pupunas-punasan mo para malinis. Tapos, sasalpak mo ulit dun sa housing. Hindi ko alam kung gaano kadalas mo siya dapat gawin. Pero siguro pag nararamdaman mong hindi na maganda yung shifting at meron nang pumipigil, tapos nagtataka ka hindi umaabot sa pinakamalaking cog or sa pinakamaliit na cog yung shifter mo, nagkukulang na siya ng hatak or bitaw pagdating sa housing, malamang may mali dun sa kable. After 3 years of Shimano Acera, bumigay na siya talagang tuluyan. Nung pumapadyak pa ako pa uwi, ito pa yung isang masakit. Take note lang itong cassette chain and yung crankset, kinabit ko yan nung January. 8 months na siya. Magda 9 months na kung tutusin. 8 months na siyang walang palitan. And nung sinukat ko yung kadena ko, 75% worn out na siya. Pag 75% worn out na siya, dapat pinapalitan na talaga yung kadena. So nung pauwi ako, pumapadyak ako, tumatalon-talon na siya doon sa cassette, yung kadena. Ano ibig sabihin nun? Kunwari ito yung ngipin. Tapos syempre dinadala yan ng kadena, di ba? Ginaganon. Ang nangyayari, imbis na madala yung ngipin, tumatalon siyang ganun. Lumalagpas yung kadena. Tapos tsaka siya sasama ulit. Tapos habang umiikot, tatalo na naman. Sobrang nabuka na yung mga kadena. Masyado na siya maluwag. Or, dadamay na yung cassette. So, yung ibang cassette na healthy pa, nangyayari siya sa 4th gear ko at saka dun sa pinakamaliit na gear, which is hindi ko na nga nagagamit yun di ba? So, malamang yun yung pinaka-healthy na gear. Yung 11 tooth. Pag nandun ako sa sagad na gear, 11 tooth. Tumatalon talaga. Ibig sabihin, maluwag na yung kadena kaysa dun sa ngipin. Dun sa 4th gear, ganun din. Sa ibang gears, hindi pa naman. Medyo mahirap nang gamitin yung bike. Advice lang sa lahat, huwag niyong kakalimutan magpa-repack at least every 3 months. Check niyo yung cable shifters nyo kasi napuputol yan. 3 years sa akin, naputol na. Walang galaw-galawan. And yun. Hanggang sa muli. Huwag niyo rin kalimutang maghugas ng bike. Okay. Cheers. Peace.